ikaw ay diabetic at nahihirapan kang gawing normal ang iyong blood sugar kahit na maayos naman yung pagkain mo, baka isa dito sa mga i-mention ko yung palagi mong kinakain or iniinom. Number one, powdered milk. Alam mo ba na ang powdered milk ay sagana sa asukal? I-check natin yung ingredients. Ito yung ingredients ng isang sikat na gatas na specifically para sa mga diabetic. First ingredient niya ay maltodextrin, which is a type of sugar. Next ingredient, vegetable oil, nakakakos ng inflammation. Pero maliban pa dyan, meron din ditong dextrin, isomaltulose, sorbitol, at hindi pa enough na ganun nakarami yung asukal niya. Meron pa siyang halong artificial sweetener, which is sucralose. Sa ibang brand ng gatas, ganun din. First ingredient, maltodextrin, which is a type of sugar, and marami pang iba't ibang halo ng asukal at sweetener. Kaya kung umiiwas ka na sa mga matatamis na pagkain pero nahihirapan ka pa rin na ibalik sa normal ang iyong sugar, baka dahil yun dito. Next ay ang mga freshly squeezed juice. Ang isang buong prutas ay mayroong tinatawag na fructose. Yun yung natural na asukal na meron sa prutas. Aside from that, meron din siyang fiber. Kaya kapag kumakain tayo ng prutas, mabilis tayong mabusog. Dahil yon kay fiber. At si fiber, hindi naman yun na-absorb ng katawan natin. Pero tinanggal mo kasi yung fiber. Ang kinuha mo lang sa prutas ay yung asukal na meron siya. Kaya ngayon, yung iniinom mo na juice, puro asukal na lang. Ang pangit pa dito sa klase ng asukal na ito ay hindi siya kayang i-burn ng ating buong katawan. Pag ininom natin yan, diretso yan sa ating liver. Kaya itong mga fruit juice, hindi siya advisable. Lalo na kung meron ka ng fatty liver or non-alcoholic fatty liver. Ikatlong pagkain ay ang mga biscuit. Siyempre, alam na natin na yung mga matatamis na klase ng biscuit, crackers, yung mga sandwich, nakakapagpataas talaga ng sugar yan dahil ang tamis-tamis nila. Pero paano naman yung mga crackers, yung mga maaalat na biscuit? Kahit na hindi naman matamis, itong mga pagkain na ito ay makakapagpataas pa rin siya ng inyong sugar level. Kung titignan natin, yung carbohydrates na meron sa 3 peraso ng biscuit na ito ay napakataas. Maliban pa dyan, wala rin siyang sustansya dahil ang ingredients niya wheat flour, vegetable shortening, at meron din siyang asukal. Ibig sabihin, ang ganitong klase ng pagkain, makakapagpalipas lang siya ng ating gutom. Pero, hindi niya tayo mabibigyan ng sustansya at after a few hours, 1 to 2 hours, usually, unti-unti nang tataas ang iyong sugar level. Ibig ding sabihin, nabigyan ka lang niya ng ginhawa sa loob ng ilang minuto, pero mas malaki naman yung side effect na nakuha mo. Kaya lagi po nating tatandaan na hindi porket hindi matamis ang isang pagkain, ibig sabihin okay na siya para sa mga diabetic. Kagaya ng mga fruit juice na hindi naman talaga matamis yung iba dyan, majority nga niyan maasim kapag ininom mo pero meron pa ring asukal na halo yan or fructose na halo. Kagaya sa mga crackers na hindi naman sila matamis, maalat pa nga kung minsan, pero puro flour naman yan, puro harina lang na wala ka naman talagang sustansya na makukuha. Kaya kung hanggang ngayon, even with medications, nahihirapan ka pa rin na pababain ang iyong blood sugar, iwasan mo na yung pagkain dito sa mga pagkain at inumin na ito.